Okay, itong episode na ito medyo late na syempre, pero ito ay para i-congratulate po natin ang Mentor Productions, ang grupo ng ating minamahal na kaibigang si Sir Brian Diamante, na siyang head ng Barako Fest na ngayon ay nasa ikatlong taon na. Yes, this is about Barako Fest na sa pangatlong taon nilang pag-celebrate last February 13 hanggang 15, 3 days event yon sa Lipa City sa Batangas. Ay talaga namang sobrang mga activities ang nagisnan, sobrang mga artista ang nakilahok. And of course, nandoon po kami during the inauguration. Ito ay kasabay na rin na kasi nung pagbukas ng Manila Batangas Bypass Road na talagang, syempre naman, hindi ko alam matanda kung ilang kilometro, basta siguro mga nasa 20 kilometers yun. 20 kilometers na magsisilbing magandang daanan na mga, alam mo yun, mula sa regular na biyahe ng mga taong labas-masok sa Manila, Batangas, hanggang sa turismo, hanggang sa mga negosyo, komersyo, etc. Ang ganda nung ng Barako. Ito yung kanilang di ba? Ito yung sa Mentor na naglunsad nga, na inilunsad nga nitong February 13 na nandoon po tayo, at napakadaming mga activities na inano nila doon, inilunsad or ginawa. Nandiyan yung play, drift, content creator, music, sports, rave, trade, food, dirt fest, at saka maraming mga car and motor chuchu sa tulong na rin na napakarami nilang sponsors. Pero babanggitin ko sa podcast ng Unbettable Channel ang Angkas, very special sa kaibigan natin si George Suryeca ng Angkas, na tumatakbo sa party list ang Angkas. Anong tawag doon? Bilang numero 107. Di ba? 107 ang cast party list. Kasi napakagwapo na at napakahusay pa nitong presidente at may-ari at nagpapatakbo ng Angkas, na isa sa mga major para kung Venus na major sponsors nitong Barako Fest, na syempre pa identified din po sa ating minamahal at iginagalang na Batangas Governor. Muli magbabalik ang ina ng Batangas na si Ate V, star for all seasons sa showbiz, at talaga namang bonggang nanay ng Batangas Province, si Vilma Santos Recto. Diba? Yun. And makakatandem niya dyan si Luis Manzano, ang aking ampon. Nakakatatawa ako. Alam mo, nung nag-inaugurate kami nung 13, nandun ako sa stage pag-akyat ko, kasama niya ang asawa niya si Jessie. Talagang, hindi ko alam, out of talaga, sabi ko talaga kay Luis, ampon, halika dito, picture tayo. Lapit naman agad si Luis. Tawa ko ng tawa. Biglang naisip ko, o nga pala, wala nga pala kami sa mga showbiz gathering, pero nasanay na ako kasi hindi ko siya tinatawag na Lucky or Luis, kundi ampon. Kasi nung bata pa po yan, nung mga panahon na ako'y, kasi sabi ko nga sa'yo, since mag-aral po ako sa UP noong 1987, actually 1986, immediately after EDSA Revolution, na nagtatrabaho na ako kay Ate Ludes, aka Inday Badiday, sa I2I, hindi, nauna pa sa I2I, ano nga ba yun? See-through? Basta may see-through nga, hindi, parang. Tapos hanggang inabsorb na ako ng I2I. Kasi ako yung isa sa pinakaunang production assistants at napunta eventually sa marketing ng I2I. So, noon pa lang, tapos pag ini-interview namin si Ate Vet, pinupunta namin noon. Kaya nga naging thesis ko sa college sa UP ay yung pag-aaral, yung comparative, tama ba ako? Ang naging title is Comparative Study ng mga pelikula ni Nora Honor at saka ni Vilma Santos from 1970 hanggang 1986. Yun ang 70, 80, 26 years, tama ba ako? Or 16 years? Hindi na ako marunong mag-compute. 16. 70 to 80 is 10 lang O plus 6. Yung 16 years na talagang namamayag pag yung mga karera ni na Ate Guy at saka ni Ate V. Yun ang naging subject ng aking thesis sa UP, na naka 1.5 ba ako, 1.25. Basta ganon. But anyway, masyadong matagal na kasi, magpo 40 years na. Noon pala mga time na yon, tapos nung nagiging kami, babysitter kami ni nakikipaglaro kami niya kay Luis, na ang taba-taba nung bata, tapos hindi, may makapal salamin pa siya or what.
Kaya ang tawag ko sa kanya, dahil ako yung feeling ko naman close na ako kay Ate V noon pa lang, tinatawag ko na siyang ampon ko. Ganon! Yun ang istorya kung bakit ampon. So anyway, nung nandoon kami sa opening nung Barako Fest, ang daming mga and babanggitin ko na rin dito bukod sa Angkas 107 sa party list. Nagkita rin kami ng aking long time good friend na si Eric Buhain. Sa mga hindi nakakaalam, si Eric Buhain during the early 90s, isang magaling na swimmer, medalist yan from SEA Games to Asian Games hanggang sa Olympics. Talagang isa na yan sa mga pambato natin, national treasure kumbaga sa mundo ng palakasan. At during that time naman, ayun yan, nagko-cover din po ako ng sports. Maging kaibigan kami. In fact, nabanggit ko nga sa kanya nang nagpicture kami, kita kami, sabi ko, alam mo, ang dami ko rin good memories sa mama mo. Ang mama niya ay tinatawag kong Tita Cecil, na naging mayor din nung araw sa lugar na yun sa Batangas. And this time, napangasawa niya itong si Eileen na naging congresswoman din. Eileen Ermita na napangasawa niya, naging congresswoman. Tapos, nagpapalitan sila ng termino kasi ang dami rin niya mga advokasya na gustong isulong dyan sa distrito nila dyan sa Batangas. Ang saya nung okasyon. And syempre pa, with Ate V around, alam mo na ang dami nilang tinanong na mga sinagot na mga issues, lalo na yung tungkol sa political dynasty, na sinabi nila na non-issue na yun sa kanila kasi at the end of the day naman, ang magja-judge naman at boboto sa kanila, husgay ang mga tao, which is correct nga naman kasi para kasing nasa sentro lang na sinasabing may political dynasty na tatakbo si Ate V governor, vice governor si Luis, tatakbo rin congressman ng 6th district itong si Ryan. Tapos ang feeling nila lahat porque yung sila mag-iinay na doon, dynasty na rin sobrang dynasty na rin na masyadong anong tawag doon? Masyadong na-highlight o masyadong pinag-uusapan. Na-consider mas marami pang ibang mga political families na nasa ganyang larangan din. Kaya ako bumibilib, hindi dahil sa ako'y Vilmanian at supporter ni Ate V, bumibilib kasi sabi nila, hindi na namin kailangan ipaliwanag yan kasi yung trabaho, especially sa Ate V na nagsilbing mayor full term sa Lipa, naging gobernador full term din sa Batangas, tapos naging congresswoman pa siya. Ang dami-dami niyang nagawa dahil sa kanyang Hearts program. Diba na yun yung niya na health, education, agriculture, road infrastructure, tourism, etc. na doon sa Metro lahat na maayos at napagtagumpayan naman niya. So, nakakatuwa lang kasi sabi niya, hahayaan na lang nila ang mga tawang magusga. Kasi nga naman, pagdating sa botohan, diba, mga tawang magsasabi niyan. Kaya, yung political dynasty issue, dead man na lang yan dyan. Tapos, syempre pa bilang sa kanila nga identified kasi si Brian Diamante, he works for them at talaga namang kapamilya ang turing sa kina Sir Brian. Ang dami-daming mga pagkakataon talaga na sa third year na ito ng Barako Fest ay mas napagyabong ang mga aktibidades dahil sabi nga natin sa buong kahabaan na yun, sa buong stretch na yun ng Manila-Batangas Bypass Road, talagang sari-sari ako. Gusto ko nga mag-ikot kasi mukhang sasarap ng mga pagkain. Tapos yun na nga, nung last night, nung culminating night na nila na nagkaroon ng special concert, sina Meme Vice Ganda, Joshua Garcia, Casey Tandingan, TJ Monterde, napakaraming mga banda, tapos mga ibang kilalang celebrities, nagkaroon pa ng mga basketball games, nakita ko doon sina JC De Vera at marami pang iba. Tapos yung kilalang vlogger, yung Bisaya, yung grupo ng Bisaya Squad, sina Glestar Capuno, tsaka yung mga na tuwan-tuwa pa siya na nakipag-actingan kay Ate V, yung isa doon na gusto magpasampal kay Ate V pero imbis na sampal ay kinis siya ni Ate V. Ang saya-saya dahil inimbita ang maraming mga kilalang social media influencers and vloggers para ma-cover nila ang nangyayari doon sa Barako Fest. So, nag-invite nga ito sina Brian from as far as Visayas, may Mindanao, yung mga ibang food vloggers at mga ibang mga social media influencers para nga yun na nga for the tourism at yun na nga dahil pinagyayabong nila yung mga aspeto ng turismo, ng kultura, ng pagkain, hanap buhay. Tapos, yun, yung mga pagkakalibangan like sports at kung ano-ano pa.
ang daming opportunities. Kaya gusto namin i-congratulate dito sa aming maliit na vlog na Unbettable Channel, ang ikatlong taon ng Barako Fest. Happy Barako Fest. And of course, with special mention sa aming mahal na Secretary of Finance, na si Secretary Ralph Recto, na talaga namang ang dali-daling kausap kami kasi may sarili kami mga team ng mga Vilmanians, yung VSR team ni Ate V na kasama dyan sina Ate Chit Guerrero, sina Jojo Lim, sina Professor Tots Aguila, tapos sina Ricky Abad at maraming ang kapwa February 12 celebrant kong si Professor Ed Piano at si Onat si Onat at saka sina Marina Silva Buwan na talaga namang solid na mga kaibigan at kasama namin dyan. And nakakatuwa lang kasi yung team namin lagi-laging nire-recognize at lagi-laging binabanggit ni Secretary Ralph sa lahat ng mga activities at mga affairs. Feeling ko nga yung iba nagsiselos na Charot! But anyway, maraming salamat din dyan kay Secretary Ralph niya kasi full support siya dyan. Sabi nga ni Ate V doon sa naging parang in jest or joke na sabi niya, nako, subukan lang niya na pag pumasa at na-meet ang mga criteria at mga dapat na pag naglatag sila ng mga programa-led advocacy at ihingi sila ng tulong sa national government for as long as pumatsa ito sa tamang proseso at dumaan sa maayos na bidding or whatsoever, na sabi niya pag hindi nung suportahan ni Ralph Recto, outside di ko lang buka. Charot! Ganun joke. Pero syempre, yan po lahat pagsusumikapan niya. Dahil sabi natin, hanggat pumapasa sa proseso, dumadaan sa tamang at legit na proseso. Yun kasi yung iba baka masamain na, baka sabihin na naman, porque Secretary of Finance, naggamalaki ganyan. Syempre, nandun na yun. Sino pa ba naman ang uunahin na tulungan? Kundi yung mga kapwa mo taga-lugar. Ganon naman talaga ang politika at ganon ang labanan at kultura sa politika. Dapat talaga nakikita yung trabaho, nakikita yung gawain, at higit sa lahat, nararamdaman ng mga leader na ito na gustong manilbihan uli yung pagtitiwala at paniniwala sa kanila ng mga constituents nila. And on that note, kami po dito sa Unbearable Channel ay nagpapasalamat po sa inyong pagtitiwala at paniniwala po sa aking munting channel. Ako po ang inyong lingkod, si Ambet Nabus po. Nagpapasalamat ulit sa ating mga sponsors mula sa Ideal Vision, Faces and Curves, One Dental Clinic, ang Gorgeous Smile, ang CMAS Philippines, si Colonel Jundi Mayuga, of course, special mention ko hanggang mamaya ang Sandbox pa. Ang ganda, papakita ko yung bouquet ko. At maraming salamat din sa lahat pa po ng mga subscribers at mga bagong kaibigan po namin na nakuha po dito sa Unbettable Channel at sa Marites University na rin. Good evening, good morning, good night, good afternoon. Malapit na matapos ang Febrero. Happy lang. Congratulations ulit! Barako Fest hanggang sa susunod na taon para sa inyong ika-apat na taon ng Barako Fest. Congrats and sa mabuhay tayong lahat. Sa mabuhay tayong lahat.